Tayo po ay mag-aawitan. Awitin po natin, mga tanday na tupad ng lahat. Hymn number 118, 118. Mga tanday na tupad ng lahat. Mga tanday na tupad, sinasabing darating si Jesus. Kami nag-aantay ng maluwag, dumating ka nawa aming manunubos. Lahat ay ating balitaan, siya hindi na magtatagal. Tuloy ating idalangin na Jesus, huwag magluwat sa iyong pagdating. Buwan bituin pati ng araw, nagsasabing siya'y malapit na. Mga bansa'y naliligaw, masasamang puso'y bawang nangangamba. Lahat ay ating balitaan, siya hindi na magtatagal. Tuloy ating idalangin na Jesus, huwag magluwat sa iyong pagdating. Ito'y kagalatang walang hanggan, sanang babalitang matiyahan. Bawang saksing napakalapit na, ang pamimitab ng araw na dakila. Lahat ay ating balitaan, siya hindi na magtatagal. Tuloy ating idalangin na Jesus, huwag magluwat sa iyong pagdating. Kaya tayo'y masiglang lumawan, di nagtatagal darating siya. Ang nagsisi ay hindi sasalang, papasok sa pinto't magpupurit pinang. Lahat ay ating balitaan, siya hindi na magtatagal. Tuloy ating idalangin na Jesus, huwag magluwat sa iyong pagdating. Para po sa ating opening song, awitin po natin na may kasiglahan ang Praise Him, hymn number 135. Praise Him, Jesus the blessed Redeemer. Sway over earth is wonderful and proclaim. Hail Him,
Tayo pong lahat ay lumuhod sa ating panalangin. Ama namin Diyos ng mga pangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa patuloy ninyo sa loob ng isang linggong pag-iingat at paglayo sa anumang kapamakan, lalong-lalo sa karamdaman. Maraming salamat po, Ama, sa gabay at patnubay sa loob ng isang linggong ito. Ama, dinadalayan ko rin po, Ama, ang mga papunta pa lang sa simbahan. Samahan niyo po sila. Ihatid dito sa inyong bahay-sambahan upang makasama rin po namin silang magpuri sa inyong banal na pangalan. Ganon din po ang mga nakikinig sa FB Live, Ama. Samahan niyo rin po sila. Bigyan ng katalinuhan ang aming mapapakinggan, Ama, na ipagkaloob sa amin ang pangunawa nang sa ganon kami sama-sama rin namang makasalubong sa inyong pagdating. Ama, narito po ang inyong isinugo na si Sister Malo na magdadala ng pabalita na inyo na sa amin ay naway maunawaan din naman namin ang lahat ng ito, Ama. Ipagkaloob niyo sa Kanya ang katalinuhan upang ang lahat ng Kanyang sasabihin nararapat lamang at pagpuri sa inyo, Ama. Maraming salamat po, Ama, sa lahat ng pandinig sa aming mga dalangin. Patawarin niyo po kami sa aming mga pagkukulang at pagkakasala. Ito lang po ang aming dalangin sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Happy Sabbath, mga kapatid. Happy Sabbath. Kamusta po ang ating nakaraang 6 na araw, mga kapatid? Mabuti naman. Malamig, no? Ang lamig, ramdam pa natin yung lamig ng December. Pero nararamdaman na rin natin yung papalapit na init, na dadalihin sa atin ng summer. Ako po ay masaya, mga kapatid, sapagkat we are all gathered here tonight. Us being here is a living proof na tayo ay biniyayaan ng buhay ng ating Panginoon. Tayo ay wala sa banig ng karamdaman. We all know na marami nagkakasakit, marami tayong tinutulungan. Pero we praise the Lord because we are here. And those people who are in the middle of their challenges, sickness maybe, we continue to pray for them. Because mahal natin sila. And as a church, mga kapatid, we acknowledge that because we are all here together, we acknowledge that Christ is the head of this church, mga kapatid. Ang sabi nga sa Ephesians chapter 1 verse 22, and He put all things under His feet and gave Him as head over all things to the church, which is His body, the fullness of Him who fills all and all. As a church, mga kapatid, we believe that we are all body parts, with one head, and that head is Christ and Christ alone. We may be imperfect, marami man tayo mga pagkukulang, but sabi nga ni Pablo doon sa Colossians chapter 2 verse 10, Christ filled us all. Amen? Tayo ay magpagkukulang, pero kapag tayo ay lumapit sa ating buhay na Diyos, tayo ay bubunuin, ng righteousness ng Panginoon. Tayo po ay mapalad sapagkat tayo po ay nandugan ng awit ng ating mga women's, si Sister Rose, si Sister Connie, at si Sister Elizabeth Benaventura. Tayo din naman po ay napaglingkuran ng panalangin ni Brother Escalante. At bago po ako umupo, or after ko po pala umupo, tayo po ay paglilingkuran ng makalangit na awit ni Sister Yishin. At ang maghahandog po sa atin ng tinapay ng buhay sa gabing ito ay walang iba kundi ang ating masipag na kapatid na si Marilu Machong. Ibibigay ko na po ang pagkakataon para sa ating mga masisipag na kabataan. Sila po ay aawit na po sa gabing ito.
above all power, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known. Above all wealth and treasure of the air, there's no way to measure what you're worth. Crucified, laid behind the stone, you lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known. Above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you're worth. crucified, laid behind the stone, you lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall And thought of me above all. Crucified, laid behind the stone, you lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above
Happy Sabbath mga kapatid. Bago tayo magsimula sa aking ipapahatid na balita at tayo manalangin, tayo mo ko. Ama namin na sa langit, gabayan mo, ingatan po ang aking pagsasalita. Bigyan niyo po ako ng wisdom at kayo lang po ang magsasalita dito sa harapan na kayo po lang ang makita, Panginoon. Ang banal na Espiritu, ang banal na Anghel ang magbabantay sa amin. Salamat sa buhay lakas na pinagkaloob niyo po. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ang aking topic ngayon ay From Heaven with Love, Chapter 80, Jesus Rests in Joseph's Tomb. Itatagalog ko na lang. at tungkol ito sa Sabat. Number 1 na aking tatalakayin, bakit nagkaroon ng Sabat at kailan ito nangyari? Habang papalapit ang Sabat, si Jesus ay nagpahinga sa libingan ni Jose, tapos na ang kanyang gawain ng pagtubos. Kung paano ang Diyos ay nagpahinga matapos ang gawain ng paglalang. Matatagpuan ito sa Genesis 2 verse 1. Gayon din si Kristo ay nagpahinga matapos maisakatuparan ang kaligtasan. Bagaman nagluluksa ang kanyang mga tagasunod dito sa lupa, nagalak ang langit. Sapagkat nakita nito ang sangkatauhang tinubos at tiyak sa pamamagitan ng kanyang natapos na gawain. Ang pamamahayang ito na Sabat ay tumuro sa hinaharap na pagpapanumbalik kung kailan mo mula sa isang Sabat hanggang isa pa. Ang tinubos ay sasamba sa Diyos at Kordero. Sa Gawa 3 verse 21, ating basahin, na dapat nang manatili sa langit hanggang sa panahon ng pagsusulit sa lahat ng mga bagay na sinalita ng Diyos sa pamamagitan ng bibig ng kanyang mga banal na propeta noong sinaunang panahon. Kahit noong sinaunang panahon ay nagkaroon na pala ng Sabat. Ito'y mahalaga para ito sa atin. At ito'y hindi natin malilimutan. Itinakda ito ng Panginoon para ito'y palala sa kanyang pagmamahal sa atin. At dito sa number 2, nag-sacrifice si Kristo. Babasahin ko dito sa kamatayan ni Kristo, makapangyarihan ng mga saksi ang nagpatuloy ng kanyang pagka-Diyos, ipinahayag ng Romanong Centurion, tunay na ito ang anak ng Diyos. Matatagpuan ito sa Mateo verse 54. Ngunit ang opisyal na hukbo, yaong kasama niya ay nagbabantay kay Jesus na makita nila ang lindol at ang mga bagay na nangyayari ay lubhang natakot at nagsabi, tiyak na ito ay anak ng Diyos. Si Kristo ay isinacrifice niya ang kanyang buhay sa pagmamahal niya sa atin at binigay niya ang kanyang sa kanyang pagdudurusa ay sa kanyang pag-ibig sa atin ibinigay niya kahit anong sakit ang naranasan niya dahil sa ating pagmamahal tinubos niya tayo sa ating kasalanan. At siya'y pinako sa krus at matinding pagkumbinsi matapos ang kadaliman ng lundol, kalaunan ay naging mga manampalataya silang mangaral na si Pedro noong Pentecostes. Sa kabaliktaran, nanatiling matigas na takot ang mga pinunong Hudyo, nabagabag ang mga salita ni Jesus naganap na. Dito natin matatagpuan sa Juan 19 verse 30. Naganap na ang pagyuko na pinaubayan niya ang kanyang espiritu. Nang dumating ang mga kawal, patay na si Jesus kahit hindi nabali ang kanyang mga buto bilang katuparan ng kasulatan. Sinaksak ng kawal ang kanyang tagiliran at dumaloy ang dugo sa tubig at nagpatunay ng kanyang kamatayan na tumumpad sa hula, walang buto na mababali at titingnan nila ang kanyang sinaksak. Dito matatagpuan sa Juan 19:34 verse 37. At ang mga paratang na si Jesus ay nahimatay lamang ay pinasanungilingan ng ginawa ng mga kawal, ang kanyang kamatayan ay dulot ng sibat o pisikal na sakit lamang, kundi isang pusong magababag, dinurog ng matinding pagdurusang pangkaisipan at pagdala ng kasalanan sa sanlibutan.
Nung namatay si Kristo, marami ang nanghina ang mga alagad at ang mga anghel ay nalungkot sa sobrang nalumpok na nawala ng pag-asa. Hindi sila naniwalang siya'y namatay. At gayon nahirapan siyang tanggapin na siya'y tunay ng patay. Dinaig sila ng matinding kalungkutan at ang kanyang salitang sinabi noon ay hindi nagbigay aliw. Bagamat nanghina ang kanilang pananampalataya, ang kanilang pag-ibig kay Jesus at nananabik ng kanyang presensya ay higit pang lumalim. Nais ng mga alagad na mailibing si Jesus ng marangal, ngunit wala silang kapangyarihan upang gawin iyon. Ang mga pinapatay ng mga Romano ay karaniwang inilibing sa libingan ng mga kriminal at natakot si Juan ang mga kababaihan mula sa Galilea na ang katawan ni Jesus ay pakitunguhan ng walang dangal, wala silang suporta mula sa pinunong Hudyo at wala ring impluwensya kay Pilato. Sa oras ng matinding pangailangan, sina Jose at Arimatea ay Nicodemo ay tumulong. Pareho silang mayaman, may impluwensyang mga kasapi ng Sanhedrin na may ugnayan kay Pilato at nagpasya silang tiyakin na si Jesus ay mailibing ng maayos at may karangalan. Kahit si Jose at Arimatea at Nicodemo ay pareho silang mayaman pero pinagsilbihan nila si Jesus. Nagpasya siyang si Jesus ay mailibing ng maayos at may karangalan. Dito sa number 2, ang aking ay serve God. Number 3 pala. Tayo'y maglingkod sa Panginoon kahit anong mga pagsubok ang dumating sa atin. Ibigay natin ang ating makakaya upang siya'y mapaglingkuran. Kahit maraming pagsubok, ay patuloy pa rin tayo sa paglakbay dito sa sanlibutan kahit maraming ay malalampasan din natin sa tulong ng Panginoon. Dito sa tulong mula sa hindi inaasang pinagmulan. Buong tapang na lumapat si Jose ng Arimatea kay Pilato upang hingin ang katawan ni Jesus. Noon lamang nalaman ni Pilato na patay na si Jesus, pinatunayan niya na ito ay sa pamamagitan ng senturyon nakasaksi ng mga pangyayari sa Kalbaryo. Nang makuha at pahintulot ni Pilato, si Jose ay namahala sa katawan ni Jesus. Sumama si Nicodemo na may dalang mahal at maraming halo ng mira at ala para sa pang-imbalsamo. Magkasama silang nilibing si Jesus ng may lubos na paggalang at karangalan. Higit pa kaysa sa ibinigay na pinakamarangal na tao sa Jerusalem na ipinakamangha ng alagad. Bagamat noon ay hilihim nilang sinundan si Jesus upang hindi maalis sa Sanhedrin. Ngayon ay hayagan nilang ipinakita ang kanilang katapatan at hindi itinago ang pananampalataya. Malalim ang pagmamahal at pananampalataya nila kay Jesus kahit patay na siya, lalong naging matatag ang pananampalataya ni Jose at ni Nicodemo. Maingat at may paggalang nilang inalis sa katawan ni Jesus sa krus, inihanda ito gamit ang sarili nilang mga kamay, inihimlay siya sa bagong libingang inukit sa bato sa pag-aari ni Jose. Malapit sa Kalbaryo, isang malaking bato ang pinagulong bungad sa libingan at si Jesus ay iniwan upang magpahinga. Si Maria Magdalena at ang isa pang Maria ay natili roon sa kalungkutan pagkatapos at nagpahinga ng araw ng Sabat. Ito'y matatagpuan sa Lucas 23 verse 56. Ang Sabat na iyon ay hindi malilimutan habang nagpatuloy ang seremonya ng Pasko sa templo tulad ng dati. Ang tunay na hain at tinukoy ng mga ito nakahimlay sa libingan, ginampanan ng mga pare ang kanilang mga tungkulin, ngunit isang kakaibang pagkabalisa ang bumalot sa templo. Ang tabing ng kabanabalang dako na punit mula sa itaas hanggang sa ibaba ay nagpakitang ang Diyos ay hindi kinikilalang makalupang santuaryo sa dating paraan. Ito'y nagdulot ng matinding takot sa mga pari na nakaramdam ng dakila at banal na pagbabagong naganap. Dahil sa Sabat ay may
matinding takot ang mga pari at nagkaroon sila ng banal at pagbabagong naganap. Dito marami ang bumalik sa pag-aaral ng Biblia. Sa pagitan ng pagpapako sa krus, sa pagkabuhay na muli, maraming taong nagsaliksik sa mga hula, ang ilan upang patunayan hindi si Jesus ang kanyang inaangkin at iba namang upang tiyakin na siya ang Mesiyas. Lahat ay umabot sa isang conclusion na tupad ang hula na ipinako sa krus ang panunubos na sanglibutan. Marami ang tumigil sa pagsagawa ng ritual ng Pasko at maging ilang pari ay kalaunang kumilala kay Jesus bilang anak ng Diyos. Marami ang nagre-ritual dati at nakilala nila si Jesus na bilang anak ng Panginoon. Nagbago ang kanilang buhay. Naalala ni Kumedeo ang salitang sinabi ni Jesus kung paanong itinaas ni Moises ang ahas sa ilang, gayon din naman dapat itaas ang anak ng tao upang sino mo sumampalataya sa Kanya ay huwag mapahamak upang magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa John 3:14 verse hanggang 15. Ang panalangin ni Jesus para sa kanyang mga kaaway, ang pangako na naghingalong magnanakaw at ang kanyang matagumpay na sigaw na ganap na nagpatibay sa pananampalataya ni Jesus at Jose, nagpatunay na sa kanila ang pagka-Diyos ni Kristo. Nagkaroon ng malalim na pananampalataya si Nicodemo at Jose na kinilala nila ang Diyos na si Kristo. Habang nakahimlay si Jesus sa libingan, higit na kailanman hinanap siya ng mga tao. Dinala ang kanyang may sakit sa templo, sumigaw para kay Kristo ng mga gamot. Inaalala ang kanyang habag at kapangyarihan. Ibig ko, luminis ka. Dito sa Mateo 8:3, si Jesus ay nagpagaling na may ketong, inunat niya ang kanyang mga kamay at hinipo nito ang ibig niyang luminis ka. Maraming pinagaling si Jesus at doon nakita ang kanyang kapangyarihan na siya ang tunay talagang Diyos na tagapagpagaling. Ano ko lang kasi, minsan ako nagkasakit din. Hindi ko rin talaga gagaling ako. Sinuko ko lang ang aking sarili. Tumutulong ang luha ko upang ako'y gumaling. Pero pinakinggan ako ng Panginoon. Dahil kung may pagtitiwala ka sa Panginoon, pagagalingin ka niya. Kagaya nito na may ketong pinagaling ni Jesus. Ngunit sila'y itinaboy sa hinarangan ng mga kawal at marami sa pagdurusa ang namatay na pagtantong wala ng kagalingang tulad na kay Jesus. Kumalat ang matibay na paniniwala kung wala si Kristo, ang sanglibutan ay nababalot ng kadiliman. At marami sa simigaw na ipako siya sa krus at nagpatanto ng kanilang kakilak-kilabot na pagkakamali. Nang malaman ng mga tao na ang pari ay may pananagutan sa kamatayan ni Jesus, dumami ang nagtatanong. Hindi may paliwanag mga pinunong pangreliyon ang mga hulang tumukoy sa pagdurusa sa kamatayan ng Mesiyas. Lalong lumaki ang kanilang takot na maalala nila ang sinabi ni Jesus, gibain ninyo ang templong ito at sa loob ng 3 araw itatayo ko ito. Sa Juan 2 verse 19, at ang malinaw ng hula, ang anak ng tao ay pinagkanulo upang ipako sa krus at 3 araw ay muling mabubuhay. Pinagmumulto ng mga salitang ito at naalala ng mahinahong pagdurusa ni Kristo, naramdaman ang pari na malakas ng paniwalang siya'y anak ng Diyos. Upang ipigilan ang kanyang pagkabuhay na muli, dumapit si Pilato at humiling ng bantay sa libingan. Ipag-utos mo nga na mapagpatibay ang libingan hanggang sa 3 araw. Ang libingan ay tinatakan at binantayan ng mga kawal na Romano. Ngunit ang mismong pagsisikap na ito ay naging pinakamatibay na patunay na pagkabuhay na muli. Walang kapangyarihan ng tao makakapigil sa Panginoon ng buhay sa libingan, malapit ang oras ng kanyang paglaya. Meron lang akong
text na sasabihin sa inyo dito sa 1 Thessalonica 5 verse 17 to 18. Pray without ceasing, give thanks in all circumstances, for this is the will of God in Jesus for you. Sabi dito, magnalangin daw tayo na walang patid at magpasalamat tayo sa lahat ng oras, sa lahat ng pangyayari, dahil ito'y kalooban ng Panginoon. Magpasalamat din tayo kahit tayo may kabiguan, may kasayahan. Lagi ang Panginoon ang laging nasa atin. May nakarlaan para sa atin na ang salvation, ang aking huling itatalakay na meron tayong kaligtasan, tayo lang ang magtiwala sa Panginoon. Kagaya ni Jose at ni Comodeo, kahit patay na si Jesus, naniwala pa rin na siya ang talagang tunay na Diyos na tagapagligtas. Lalong lumalim ang kanyang pananampalataya. Sana ganun din tayo, maging malalim ang ating pananampalataya kahit na may pagsubok sa atin. Malampasan din natin ito at makayanan sa tulong ng banal na Espiritu, tayo i-guide. Maraming sacrifices tayo, pero ang Panginoon laging nandyan. Hindi tayo pababayaan kahit na nanghihina minsan. Pinapalakas din tayo dahil sa tulong ng Panginoon. Minsan, ganyan din ako minsan, madali magtampo. Pero pag ang Holy Spirit ang tumapik sa'yo, kailangan baguhin mo ang iyong sarili, maging mapagpatawad ka sa kapwa, at patatawarin ka din ng Panginoon. Ako minsan, madali talaga akong magtampo. Pero yung iba na naiintindihan. Dahil dito sa women's nga minsan, nasasaktan din ako, pero meron din ang nagpapaalala ang Panginoon na hindi ganyan. Kailangan, pag ikaw naglingkod sa Panginoon, isuko mo ang iyong sarili. Kahit man may nasasabi sila, pero ang Panginoon lang ang magbibigay sa iyo ng lakas upang tumibay ang pananampalataya. At magpasalamat ka din kahit minsan may mga pagsubok, ito'y malalampasan mo din kahit na ito'y napakahirap, pero sa tulong ng Panginoon, hindi ka niya pababayaan kahit saan ka man naroon. I-guide ka niya kahit na minsan ikaw nanghihina, ay palalakasin ka niya. At ang ibig ko sabihin na dito sa Serve God, dahil lagi tayo maglingkod sa Panginoon at ibigay natin ang ating sarili habang tayo nabubuhay dahil hindi natin alam ang bukas. Habang tayo malakas, maglingkod tayo sa Panginoon at meron naman pangako ang Panginoon, may salvation, may kaligtasan na tayo na buong tapat ang Panginoon nagmamahal sa atin, hindi niya tayo pababayaan. Ito lang po aking dalangin sa Panginoon Jesus. Amen. Bilang tugon po sa ating narinig na mensahe, awitin po natin ang Kapanatagan na Mapalad sa hymn number 290. Blessed Assurance. Hymn number 290. 290. 290. Ayaw po tayong lahat. Tumayong lahat. Kapanatagan na mapalad, ang sa kay Jesus ko ay magalang. Sa dugo niya ay naugas,
balita walang tigil, ay pupurihin. Habang may buhay akong angkin. Ama namin sa langit, salamat po sa amin na pag-aralan tungkol sa Sabat at sa pagsakripisyo, Panginoon, sa amin dahil sa inyong pagmamahal na walang hanggan, Panginoon. Patnubayan kami sa aming pag-uwi at naway may natutunan kami habang kami sa paglakad sa Kristiyano ay gabayan mo kami hanggang sa inyong pangalawang pagdating. Ang banal na anghel palagi ang magbabantay sa amin at ang banal na Espiritu ang magaguide sa amin. Ito hinili namin sa pangalan ni Jesus. Amen.